Ang nakabibinging katotohanan ng kanilang buhay ang nag-udyok kay Genesis upang ilayo ang sarili sa kanyang mga magulang, lalong-lalo na sa kanyang tatay. I was in my teenage years na, siyempre, typical yung mga napapanood mo sa TV. Ano nangyayari pag ito natuluyan, gano'n. So, I'm thinking ahead. Gano'n ang naisip ko, parang napaparanoid ako na, ano nangyayaring ganito? Eh, okay naman kami. Lalong naging maigting ang desisyong umalis ng kanilang tahanan nang malaman ni Genesis ang pambababae ng kanyang tatay. Doon ako na-shock. Kasi since na nagsimula ko yung family namin, talagang respectable na lalaki yung tatay ko. Hindi ko nakitang nangutang sa ibang tao, hindi ko nakita nagtamad-tamad. Nawalan ako ng parang may inahapakan ka, tapos parang nawala. Eh, hindi mo ngayon alam kung sino gagahin mo. Pinili ni Genesis na lumayas ng bahay. Upang malimutan ang problema, inilubog ang sarili sa mga bisyong inakalang tatapos sa nararamdamang pait. Ang di niya napapansin, unti-unting nagiging katulad na niya ang amang kinamumuhian. Ginawa ko yun kasi hindi ko alam kung paano ko tatakpan yung nararamdaman ko eh. Kasi hindi mo pwedeng pag lalo mo inisip, lalong masakit, lalo kang naguguluhan. So, tinry ko lahat ng bagay para malibang ako. Tinry ko lahat ng bagay para maibsan yung nararamdaman ko. Tinry kong babae, tinry ko lahat eh, para matakpan kung ano yung nararamdaman ko. Gustuhin mang magbago, di pa rin makuhang magpatawad ni Genesis. Ipinagpatuloy niyang talikuran ang problema at pagtakpan ito ng panandaliang aliw. Magulo ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo next week, hindi mo alam kung gagawin mo next year. Parang hindi mo na alam kung sino ka na. Pero nung habang tumatagal, napapansin ko na unti-unti rin ako nagiging katulad niya. Ngunit takbuhan man ang katotohanan, may hangganan din ang pagbabalat kayo. Napapagod din at naghahanap ng katahimikan. Isang dating kasama ang nagyakag kay Genesis sa isang pagtitipon. Dito nasaksihan niya ang pagmamahal ng Diyos. Kung sinabi niya sa akin na siguro tinry mo na yung mga gusto mong gawin at yung ways para masolusyonan ko anong nangyari sa'yo. Pero hindi nangyari. Why not try mo itong si God na sinasabi niya? Wala naman din mawawala. Kung walang mangyari, at least sinubukan mo pa rin. Naimbitahan si Genesis sa isang pagtitipon. Ang hindi inaasahan ni Genesis, mismong ang kanyang mga magulang ay naimbitahan din. Kumilos ang Panginoon sa kanilang mga puso at di kalaunan ay nagkaroon ng pagpapatawad. If you don't forgive, hindi ka makapagsimula ng bago. Na parang kung ikaw galit, yung galit niya, lagi kang hihilahin pabalik. Hindi ko lang napansin na gumagawa na pala ang Panginoon ng paraan. Na pinaglalapit-lapit kami, dahan-dahan nakapag-usap kami. Mula nang mapatawad ni Genesis ang kanyang tatay, naging simula naman ito ng pagsasaayos ng kanyang buhay. Patuloy na naging malapit ang pamilya San Pedro sa Panginoong Diyos. Sa katunayan, naging ministro ang kanyang tatay, habang si Genesis naman ay naging youth pastor sa kanilang simbahan. Patunay lamang na hindi hadlang ang mga masamang nakalipas upang magamit ng Diyos. Nakita namin yung tunay na kasiyahan na binigay ng Panginoon. Mas naging close kami magkakapatid, mas naging productive kami. At ngayon, alam na namin na yung blessings, alam namin kung saan dadalhin.